Nasa linya na po ng ating komunikasyon, Attorney Cecilio Duca, ang associate din po ng University of Makati. No? At isa pong napakahusay na abogado, lalo na po sa larangan ng paggawa. Good morning, Attorney. Welcome po sa Issue ng Bayan with Welcome, Lisa, sir. Ed, and Jerome. Good morning, sir. Welcome po sa Issue ng Bayan. Ako po si Ed. Yeah, good morning. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ayan. Oo. Tayo po ay nagkakatalamitam at napakagandang lalaki pala sa TV itong ating profesor. Pasensya na, Attorney, na istorbo namin ng umaga nyo. Alam naman namin na sobrang busy kayo. Anyway, atin pong pag-uusapan, Attorney Duca, eto nalalapit na po ang May 1, no? May Ang 1, Labor Day. Labor Day. At ngayon pong taon ay merong tayong tema na social justice and decent work for all. So sa tingin niyo po ba ay sa mga na maraming taon na nagdaan, nakamit na po ba natin itong social justice and decent work? Ako, sa tingin ko, sa status ngayon ng paggawa, mukhang hindi pa. Kasi ayun na lang, tinalang natin yung minimum wage sa mga region ng Pilipinas, mukhang hindi sapat sa Hindi talaga. pangangailangan. Dahil patuloy mamahal yung mga presyo ng bilihin, pero hindi naman ganun kataas ang sweldo ng mga manggagawa. Correct. Ang natin para makamit yung tinatawag na katarungang panlipunan o social justice ay living wage. Oo. Ano living wage? Ito yung sweldo na makabubuhay sa iyo at sa iyong pamilya. Subalit nangyayari ngayon parang dying wage at hindi living wage. Oh. So, ano po ba ang pagkakaiba ng minimum wage sa living wage? Oo nga, kasi binabanggit, pag ni-interview natin yung mga employers, lalo na yung Confederation of the Philippines, ang binabanggit nila ay living wage. Ayun siguro, Ed, yung mga, kumbaga, ikaw kaya mong mabuhay. Kaya mabuhay mo yung pamilya mo sa wage mo. Oo. So, magkano na po? Kumakain ka 3 beses Magkano isang po araw, dapat, no? attorney, ang living wage sa panahon ngayon? Maraming mga pag-aaral no na sinasabi dapat nasa 1,000 o hanggang 1,500 daw per day sa Metro Manila. Ang sweldo lang ho ngayon sa Metro Manila minimum ay 610. So Yes. medyo na tayo nung gap ano. At yung sinasabi nating minimum wage, ito po ay pwede namang mas mataas kung ang employer naman ay medyo generous. At union naman, kung unionized at o kaya tinatawag nating organized ang isang establishment, ay nakikipag-bargain sa employer. Kaya lang, sa mga paggawa ngayon, wala yata silang union, kaya hindi nakakapag-bargain. So yung employer naman, kung ano lamang itinatakda ng Regional Wage Board na minimum wage, yun lang ang binibigay. At may baba nga yun. So, ngayon po ay may mga proposals na baguhin ang ating konstitusyon. Sa palagay niyo po ba, Attorney, itong labor law natin ay panahon na para Isama, i-upgrade o susugan or i-amend o paano po ba? Sa tingin ko, nararapat na at long overdue na ito. Patatandaan natin, ang labor code ay ginawa ito May 1, 1974. At ipinatupad November 1, 1974. So 50 years old na po ang labor code. At nakabatay pa sa 1973 Constitution. Noong 1987 Constitution, hindi naman po ni-revise ang labor code. Totoo, aming mga amendments, sinusugan ang mga probisyon. Pero yung kabuuan ng labor code ay hindi pa rin binago. Kaya lalong gumulo ang labor code, pati yung arrangement ng mga articles. Kasi pero hindi yung kabuuan, yung ilang portions lamang. At saka yung mga sinasabi ng labor code ay parang hindi na akma sa sitwasyon ng mga Pilipino ngayon. Sapagkat years old na ho ang nakaraan. Kaya dapat na po sigurong unahing i-revise ang labor code. Yan ang panawagan ko sa ating mga mambabatas na sinasabi ko nga sa mga klase ko sa labor law, kung kayo ay magiging mambabatas o may kilala kayong mambabatas, sabihin na ninyo na i-revise na labor code at ito talaga ang batas na magpoproteksyon sa ating mga manggagawa. Kung baguhin ng konstitusyon, dapat isunod na rin po ang labor code. Dito po ba sa isinusulong na pagbabago ng economic, lalo na economic provisions, no, through charter change, hindi ba kasama dito itong usapin po sa dito, no, sa paggawa, sa labor? Ayon doon sa nabasa ko, hindi po kasama specifically yung labor code. At dapat baguhin sapagkat ito ang tanging batas na talagang nakatukoy doon sa mga karapatan ng mga manggagawa. So,
sa mga economic provisions, ito lamang yung pamumuhunan. Pero yung sa paggawa, parang hindi naman nakasama. Okay. So, sa mga manggagawa, attorney, paano po natin ayusin ang usapin kung ang mga employers, sa pagitan ng employers na employee, ay hindi lagi nagkakasundo pagdating sa usapin ng pasahod? Yeah. Ayan po ang trabaho ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung tinatawag natin Regional Wage Board na kung ano yung minimum. Kaya lang po ang dapat nating maunawaan na sa batas, sa paggawa sa pribadong sektor, ang ibinibigay lamang ho ay minimum. Ito ay para bigyang kapangyarihan ang employer at ang kanilang mga representative ng employee, yung union, na mag-usap. Ito tinatawag natin collective bargaining para magkaroon sila ng collective bargaining agreement na magtatadhana ng mas magagandang probisyon at mga alituntunin ayon sa relasyon ng manggagawa at ng kanilang employer. Kaso maraming employer sa karanasan natin na ayaw na magkaroon ng union sa kanilang mga pabrika. Sa ano po mga kadahilanan, attorney, bakit umaayaw ang mga employers sa mga ganitong samahan? Unang-una dyan, Sir Ed, kasi kapag ka may union, may makikipag-usap para sa kapakanan ng manggagawa. Union, ang employer, ang ibibigay niya lang ay minimum, wala nang problema doon kasi compliant na siya sa batas. Mas mataas ng konti, abay, poging-pogi na siya. Pero kung may union, hindi po pwedeng magtataas lang siya ng konti sapagkat ang union ay magdi-demand ng mas mataas na benepisyo. At ito na ayon sa tinatadhana ng batas sa tinatawag nating collective bargaining para magkaroon sila ng magandang collective bargaining agreement. Tayo pala ay sinasamahan ng pamantasan ng Muntinlupa, partner, at pamantasan ng Malabon, at Perpetual Help College, Manila. Pero attorney, yung mga mambabatas natin, lalo na po dyan sa Senado, ay kamakailan, inaprubahan po yung 100 pesos wage increase. Pero sa Kamara, mukhang wala pang aksyon. So, paano po mangyayari dito? Yan po ang malungkot sapagkat hindi magiging batas ang isang panukala kung isang ayon ang dalawang chambers ng ating Kongreso. Pero ang ako naman po sa House of Representatives, mas maganda yung proposal nila kung sana lang ay matupad. 300 po yung ipinopropose ng mga miyembro ng House of Representatives. Sana matupad. Sana matupad. Pero, attorney, sa tingin nyo, may pag-asa ba ito ngayong 2024? Baka naman ito ay inuupuan na lang. For praise release, praise release talaga. Bakit pa kayo aasan tuto pa rin? Nangako na nga eh. Huwag kayo tumindi. Attorney, siguro may tanong din po ako. Nabanggit nyo 50 years old na. Okay, labor code. Ano ba ang mga kailangan baguhin? To be specific, ano ba kailangan na baguhin? Doon sa Marami po. Unang-una na dyan yung wordings itself. Kasi po, ang batas na ito ay para sa karapatan ng mga manggagawa at hindi inaasahan ng isang ordinaryong manggagawa sa pabrika ay mauunawaan ang wordings ng labor code. Kahit yung mga law students yung nahihirapan minsan. At mga abogado minsan nahihirapang unawain ang mga provision ng labor code. Paano kayong ordinaryong manggagawa sa pabrika, hindi natin sila minamaliit, hindi sila central ng batas sa paggawa. Paano nila mauunawaan ang kanilang mga karapatan kung ganito ang wordings ng labor code? Dapat isimplify at naayon sa lingwahe na nauunawaan ng mga ordinaryong manggagawa. vernacular and layman's term. Vernacular and layman's term. So you're saying, attorney, to be specific at mas malinaw, kinakailangan ito isulat sa wikang Tagalog. Hindi lamang po Tagalog, kung pwedeng i-translate sa Cebuano, Sa dialect na nila. Any language. Opo. Basta simplified. Oo. Ordinaryong manggagawa sapagkat ito ang nagpo-proteksyon sa kanilang karapatan. Paano nila lalaban yung karapatan nila na hindi nga nila nauunawaan kung ano? O ay kagaya na lang ng konstitusyon, ito ay nakasulat sa wikang Ingles, kaya ang hirap intindihin. So much so that May labor Google na raw, code- partner. Okay, ganun din, ano ha?
So, sa Kongreso, nabanggit mo, sa Senado partner, Oo. nabanggit mo na Inaprubahan yung wage hike. Ano? Pero dyan sa Kongreso, hindi naaprubahan. Pero eto lamang kamakailan, attorney, sabi ni Senator Jinggoy, kung magkano daw yung gusto ng Kongreso, aprubahan nila sa sang-ayunan lamang po ng Senado. So, ano ba sa tingin nyo dito? Parang pinapaasa lang yung mga manggagawa natin. Kung ganun po ang mga panukala nila, maraming salamat at ipanalangin natin na kasihan nawa sila ng dakilang lumikha at ipagpili nila yan dahil ito ay para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kaya lang may drawback din ito Sa tingin ko bilang naghahawak ng mga labor cases, hindi maganda sa ekonomiya kung napakataas naman ng minimum wage. Kaya dapat i-temper naman ito. Sapagkat kung matatandaan ninyo, kapag mataas po ang sweldo, ang mga employers, hindi ho yan manggagaling sa bulsa nila. Ipapatong yan sa presyo ng produkto at mga serbisyo. So magmamahal na naman po ito. Kaya nga po, kung wala nagmamahal sa inyo, pumunta kayo sa gasolinahan pagka Martes, may magmamahal dyan sigurado. Walang paltos, ano? Sa inyo pong palagay, attorney, ano ba sa tingin nyo yung kumbaga magaang para po sa sa mga employer natin na dagdag po na dagdag na sweldo sa mga manggagawa? Sa tingin ko, walang specific na amount. Ano po? Oo. Ay nararapat na pag-usapan at alam ko nagpatawag naman ng public hearing itong ating Senado para ay magkaroon ng desisyon na itaas nga sa 100 piso minimum wage. Actually, ang gusto ko, hindi dapat minimum wage lamang ang itaas. Kasi pag minimum wage lang ang itataas, paano yung sumusweldo ng mas mataas ng kaunti lamang sa minimum? Hindi na po siya. So, ang magresulta ho niyan ay wage distortion. So, panibagong problema na naman ito. Paano solusyonan yung wage distortion? So, sanga-sanga, attorney, ang magiging problema, ano po. Pero magandang balita sa mga taga-gobyerno, sa manggagawa sa gobyerno, itong sinabi ng Pangulo na yung mga COS at mga JOs ay hanapan ng permanenteng posisyon sa gobyerno. Ito po ba ay applicable sa lahat ng government workers? Ang pagkakabasa ko po doon sa order ng Pangulo, applicable po ito sa lahat. Kasi kung matatapos po natin, ang mga job order employees, contractual ho yan. Ang contract of service employees, contractual ho yan. Na ang pananatili sa gobyerno ay nababase doon sa kontrata. At sabi po ng isang desisyon ng Korte Suprema, yung Civil Service Commission versus ANANG, ay employer-employee relationship. Yung COS at job order employees doon sa mga ahensya ng gobyerno kung saan sila nagtatrabaho. Napakasaklap po nito dahil gustong solusyonan ng ating mga mambabatas ang end of contract sa private sector, yun naman pala sa gobyerno napakaraming contractual. Totoo yan, ano? Ayan, sa pagbabalik natin ng mga partners, dahil kailangan lang nating mag-commercial break, yung binabanggit ni attorney na employee-employer relationship, napaka-importante po niya na maipaliwanag sa ating mga tagapakinig at sa ating mga televiewers. Babalik po ang issue ng bayan, dito pa rin po sa DWIC. Ayan, kami pa rin yung nakakasama, Lisa Soriano. Ako po si Ed Rosales Dural at batiin ko lang magandang umaga ang aking mga estudyante ko diyan sa journalism at public information mula po sa pamantasan ng Muntinlupa. Yes, Kasi partner, ngayon ay required ko sila sapagkat kinakailangan silang maging aware sa kung ano ang nangyayari sa ating mundo ng Batiin ko paggawa. rin Oo, sila. hindi dahil after graduation, sila ay magiging empleyado na rin, di ba? Magiging manggagawa. Yes, partner Mga taga-PL Moon, sa University of Malabon and yung mga taga-Perpetual. And also, kasama rin natin yung dalawang estudyante ng UP Diliman. Wow. Kasi in-interview nila ako, sabi ko, manood kayo ng DWIZ. Ayan, nasa linya pa rin po ng ating komunikasyon, Attorney Cecilio Duca, ang associate din po ng School of Law ng University of Makati. Attorney, muli po magandang umaga sa iyo. Magandang umaga pong muli at nabanggit ninyo ang PLMON. Abay, kaibigan ko ho, yung presidente ng PLMON, si Dr. Raymond Arcega. Ayun.
Ayan. Oo, balikan natin, Oo, Attorney Attorney. Duca, yung ating yung slogan ng Labor Hindi, Day. partner, eto muna dahil alam, marami talaga yung naguguluhan dito, no? Yung naudlot nating katanungan kay Okay. Attorney Duca. Ito po yung employee relationship. So, paano po ba natin to imapapaliwanag, no, sa ating mga manggagawa? Ang sinasabi po ng Labor Code at ng ating Korte Suprema sa mga desisyon na may employer-employer relationship kapag ka nasagot ninyo ng yes yung 4 na katanungan. Ito yung tinatawag nating fourfold test to determine the existence of employer-employer relationship. Sino ba ang namili at nag-engage dun sa empleyado? So kung ikaw namili, ikaw ang employer. At yung pinili mo, siya ang employee. Pero hindi po ito mag-a-apply doon sa mga jowa. Ano po? Ibang usapan po yun. Oo. Dalawa po, sino ba ang nagbabayad? Kung ikaw ang nagbabayad, anumang paraan, anuman ang tawag mo, ikaw yung employer. Ikaw may kapangyarihan na magdisiplina at tanggal sa kanyang sa trabaho. Aba, ikaw ang employer. At yung pang-apat po na pinakamahalaga ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema, yung tinatawag na control test. Ano ba yung control test? Ito ho yung kapangyarihan ng employer na utos yung paraan, paano gagawin, saan gagawin, kailan gagawin ang trabaho. So kung nandun itong 4 na ito, aba, positibo. May employer-employee relationship. Ayun, napakaliwanag sa sikat. So, kahit hindi regular employee. Abay, pagdating ho dyan sa regular, marami po tayong uri ng mga manggagawa. Ano po? May regular, may project, meron ho tayong seasonal, at merong casual. At may idinag ang Korte Suprema noong 2018 decision, yung Minsola versus New City Builders, ang merong fixed term employment. Ito po na ini-employ ng mga employers, pero yan lamang ng specific duration at tapos na ang trabaho nila. In other words, contractual. Contractual. Attorney, balikan natin ang social justice. Opo. Kasi sa larangan po ng manggagawa sa sakahan or agraryo, makikita natin dito na talagang yung kanilang mga damdamin ay nag-uumapaw sapagkat lagi silang api sa ganitong sitwasyon. Attorney Duca. Yes, sir. Hello Yes, po. attorney. Oo. Medyo naputol, parang nagloko yung internet. Partner Ed, Yung aking tanong po ay sa social justice sapagkat sa mga manggagawa po sa agraryo o sa magsasaka, ano po, sila yung pinakamababang sahod ang nakukuha or natatanggap, attorney. So paano po natin i-apply yung social justice dito po sa ganitong pagkakataon? Yun na nga po ang sinasabi natin na those who have less in life shall have more in laws. So dapat itong mga kapuspalad, dapat sila ang medyo pinapaboran ng batas. So kahit po itong mga agricultural workers, applicable po sa kanila ang labor code. Kaya pati yung kanilang kapakanan ay tinitingnan din naman ng ating labor department at saka ng regional wage board. At saka, meron pa ho tayong bagong batas dyan. Actually, hindi na masyadong bago, 1989 pa, yung Comprehensive Agrarian Reform Law. Na kung ando naman ho yung karapatan at mga benepisyo na ibibigay dun sa mga tenant farmer beneficiaries. Yun. Ako, Ed, maganda yung pinag-uusapan natin. Attorney, no? Yung 4 kasi binanggit ni Attorney kanina. kanina, nag-a-apply sa atin pala. So, ibig sabihin talaga, tayo ay sakop. Dapat tayo po ay merong employer-employee relationship. Kasi sinuri ko po, ang kalagayan namin ni Ed, ay kami po ay nasasaklaw po dapat doon. Pero kami po ay COS. Oo. So, ano pong pwedeng gawin? Kasi, alam mo, attorney, ito, galing na ako sa private, and then sa government. Sa private, first time kong nabigyan ng label, Ed, vendor or independent service provider. I am not an employee, pero ako ay independent service provider. Pero,
yung apat na yon na sinangbi ni attorney, best applies to me. Ganon na ganon. Pero ang label ko dun sa contract ko is independent service provider. Ano po ba ang pwedeng gawin para maitama yun? Would it be good for you? Una-una po, tingnan natin. Kasi pag sinabing regular employee, ang sabi po ng Article 295 ng Labor Code, he is performing activities which are necessary and desirable to the use, business, or trade of the employer. So kaya maraming papasok dito. Kaya lang po, may mga decision kasi ang Korte Suprema na pagdating sa broadcasting, sa mga journalist na katulad po ninyo na tinitingala natin at ginagalang, may desisyon ng Korte Suprema, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng mga involved, basta ito po ay SONSA versus ABS-CBN Broadcasting Corporation. Tama. Kung saan, ang mga broadcaster daw po, na katulad ninyo, ay walang employer-employee relationship doon sa network. Kapag ka nagkaroon daw po, na kayo ay empleyado lamang, makukontrol ng network yung sasabihin ninyo, yung ipapahayag ninyo, at hindi ho ito maganda sa press freedom. So kaya ang label ninyo ay independent contractor or independent contractor ho ang tawag. Pero sa kaso ni partner Jerome, no, bilang instructor po Sa college, sa pamantasan. So Yung instructor po parang tinutukoy. Kung ganun po, regular employee po siya, kaya lang ho, merong probationary period sa private sector. Kung sa private school po yan, hindi lalagpas ng 3 taon ang probationary period. So bago mag-3 taon, kung siya naman ay may master's degree, kung sa college, dapat po maging regular employee na siya at maging permanent na. Ngayon kung sa gobyerno po, may problema ho tayo kasi unang-una, dapat meron ng eligibility. So, pasado civil service exam, o sa college teaching po, in lieu of civil service exam, dapat may master's degree. Okay. Kaya lang po, ang problema natin sa public school, dapat meron ng item yan. Kasi pag walang item, hindi ka mape-permanent. Bago natin pakawalan si attorney. May tanong ka pa, partner Jerome? Bago pa dumating yung 3 taon, si Santi ka na. So ibig sabihin attorney, yung dinefine natin kanina na 4 na tanong, ay not necessarily applicable to all. Tama ba? Tama po. Kasi depende ito sa nature ng industry at depende po sa trabaho ng taong tinutukoy natin. Yeah. So kailangan talaga maitagalog na yung labor code. Para mas maintindihan. Mas simple, mas maganda. Attorney, bago natin pakawalan si attorney, gusto kong itanong ito. No? Ito, controversial to mga partners. Ito yung pagbabawal sa paglalagay ng tattoo sa mga pulis. Attorney, ano ba ang opinion niyo dito? Ako po sa tingin ko dyan, dapat maging malawak ho yung ating pananaw. Tayo mga Pilipino, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang tawag ng mga Espanyol sa atin ay mga pintados. May mga tattoo, so nasa kultura ho natin ito. Kaya ang tingin ko dyan, depende ho kung ano yung nakatattoo. I-define natin ano yung bawal, ano yung pwede. Kasi nasa konstitusyon natin, at sinasabi rin naman ito ng isang commissioner ng Civil Service Commission, na freedom of expression yan na sa tingin mo, hindi naman masama yung ipinapahayag ng kanyang expression, ay hindi ho natin pwedeng pagbawalan. Kaya lang, doon naman ho sa punto ng pamunuan ng pulisya, ay iba ho kasi kapag ka nandun ka sa police force. Correct. Hindi ka ordinaryong mamamayan. Totoo. Dahil meron kang obligasyon. Ano po ang sabi doon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas? Ang kabanata ay 12, ang talata ay 48. Much is given, much is required. Diba? So maraming ibinigay sa inyo mga pribilehiyo, marami rin kayong obligasyon. So kung hindi mo kaya ang mga regulasyon na ito, ay siguro huwag kang pumasok yan sa organisasyon. Kasi ang pamunuan ay may karapatan at katungkulan na i-regulate ano yung mga nararapat sa kanilang mga miyembro. So, Attorney Duca, what is your inspirational word sa ating mga manggagawa ngayong selebrasyon ng Labor Day? Labor Day. Abay, sa lahat ng manggagawa, ituloy lang ho natin ang paggawa at manalangin tayo na ang lahat ay maging sapat. Sapagkat hindi ka po talaga magiging sapat sa isang tao na iba na ang hinahanap. With that, attorney, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Good morning po. Okay, magandang umaga po at binabati ko yung ating mga estudyante sa School of Law, lalo na sa School of Law, University of Makati, yung aming presidente si Dr. Ramos at si Vice President Ed Tapia. Maraming salamat po, magandang umaga.